Sinabi ng Elohim, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel at welcome po sa ating Deliberate. Sa mga kapatiran po natin dito sa Cebu, magandang umaga sa Panay at sa buong mga mananampalataya po, magandang umaga sa ating lahat. Welcome po, dito na po tayo sa Leviticus chapter 14. Ito po ay mga tuntunin tungkol sa paglilinis sa mga mayroong kitungin, mayroong leprosy. Sa Leviticus chapter 14. Sa verse 1, sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang kitong. Sa araw na siya ay lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisupo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sidar, ang pulang lana at ang hisupo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 bisis sa taong may sakit sa balat at ipapahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit. Siya ay magpapakalbo at maliligos. Sa gayon, ituturing na siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo. Ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tulda. At sa ika-7 araw, hahatiin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis na. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa sa isang taong gulang at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1.5 salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing buti. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harap ni Abba Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Abba Yahweh ang isang lalaking tupa at 1/3 na litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ng tupa doon sa lugar na ipinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan, tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahira niya ang lambi ng kanyang tenga at ang hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng taong nalilinis. Pagkatapos kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang 1 daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tenga sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nalilinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Abba Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay. Dito po sa simula sa verse 1 hanggang verse 9, ito na po yung sa nagdaan po natin na chapter, ang naiano na po yung tuntunin kung mapatunayan na ikaw ay may leprosy, ilalabas ka sa camp at darating yung time na susuriin ka na, baka lumagaling ka na doon sa labas. At ito na yung tuntunin, magdala ka ng 2 ibon na yung isa ay papatayin ng nagdala, yung magpapalinis at iwiwisik po doon sa
sa harapan ng ngayon, yung dambana, yung halaran. Tapos wiwisikan po siya ng tubig galing sa drum or ano ba yung nilalagyan na doon, na yung tubig na yun ay galing sa bukal. At kung mapapansin natin sa gawain ito, ay dito din po kumukuha yung mga Katolik na pare bro, na kung saan mayroong bindita dahil winiwisik o pampalinis ba, binibinditahan. Kaya lahat po ng mga katuruan na sumisibol po ay mayroon po yung basis sa Bible. Dito po nila kinuha yung pare na ng bindita kasi ginaganon-ganon po nila. Kaya ang ginagawa po dito na para ito po ay malinis. Ang hindi lang nila ginawa po ng mga paring Katoliko, hindi po ito pangangano kundi reality po ito na pag-uusapan po natin. Ito po, eksklusibo po itong pamamaraan sa paglilinis ng naliprose. Mayroong leprosy na gumagaling na. Pero ito po ay ginagawa ng mga paring Katoliko sa kahit sino. Nung nagbunyag, kumbaga general nila ba? Dahil po yan sa kakulangan. Sabihin na natin sa pag-analisa ng kasulatan. Hindi man tayo nagmamagaling, ngunit pinapairal po natin yung normal na pag-unawa sa nakasulat. Normal hindi po natin nilagyan ng libadura. Kaya ito po, ang mga tuntuning ito, isa sa gawa, yung pagwiwisik ng tubig, sa mga yung pagaganyan-ganyan, yan po ay exclusive na ginagawa po sa nagkakitong. Ayan po, at mayroon po mga tuntunin tungkol sa handog para sa kaniyang kumpirmasyon na siya ay malinis na. 2 lalaking tupa at 1 babaeng tupa. At itong lahat po ay iniutos sa pari na siyang gagawa sa seremonyas. At matapos po maisigawa ang seremonyas na ito, makakabalik na po yung tao. Makakabalik na po siya na maninirahan doon sa loob ng kampo. At makalipas ang 7 araw, siya po ay makakapasok na po sa tulda na kung saan doon ang pamilya niya. Ganun po yung tuntunin. Tama. So sa ating nakikita dito, gaya ng napag-aralan natin sa nakaraang chapter, ang mga pare ay hindi madali ang kanilang tungkulin sa paggawa ng seremonyas ba, dahil ating na-analyze dito kahit araw ng Sabat, dahil 7 araw kung matiming yung magkataon na araw ng Sabat, doon igaganap yung na siya ay malinis. So dito nila gagawin yung paghahandog. So masasabi natin yung mga pare may batas sa kanilang pagiging pare, dahil hindi iba ang kanilang gawain sa mga ordinaryong tao. Kung sila ay naghahandog, gumagawa, masasabi nating trabaho, pero yung trabaho nila ay yun ang pag-execute o yung pagpapatupad ng Torah. So hindi natin ma-consider na trabaho na ginagawa ng normal na mga tao. So iba ang batas ng mga pare at iba yung batas sa mga ordinaryong tao. Mayroon po pagkakaiba. Kasi po sa tingin ko kasi, ang trabaho ng mga pare noon is 24/7 po silang active. Kasi po, ang nire-representahan po ng mga pare ay ang Elohim. At hindi po kasi natutulog ang Elohim. 24/7 po yan. Kaya, ganun po yung mga representante niya na naka-duty po sila 24/7. Kasi, at hindi po yun katulad ng mayroong servile work, dahil yung sa kanila is serbisyo po yun sa templo. At representante po sila sa Elohim. Amen po yun. Sige, tuloy po tayo. So verse 19, iaalay ng pare ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa altar kasama ng kandog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng 1 tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan.
kalahating salong ng harinang may halong langis bilang handog sa pagkaing butil at 1/3 na litrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Pagdating na 8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Abba Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Abba Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 na litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ang tupay papatayin ng pari. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanyang tenga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng naghahandog. Mabubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Papahiran din niya ng kaunting langis ang labi ng kanyang tenga at ang hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon na sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sandog na pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay papahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubos sa kanya sa harapan ni Abba Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Ang isa nito ay para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkain butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang kitong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Okay, sa ating pong nakikita, at ito na po mga tuntunin, atin na po ito na pagdaanan. Mayroon pong pagkakaiba yung handog sa kasalanan, mayroon pong pagkakaiba yung handog na susunugin, mayroon po at atin na po yung natalakay, kaya po ang ating kukuning punto po dito, bakit po yung nagkakasakit ay pinapahandog ng handog para sa kasalanan. Sa ating pong nasasabi sa nakaraang chapter po ay ang cause nga ng sakit ang kasalanan. At ang kasalanan ay nakikilala sa pamamagitan ng Torah, sa pamamagitan ng batas. Kaya iniutos na maghandog para sa kasalanan dahil nga nagkasakit. Sure na siya ay may kasalanan dahil po siya ay may sakit. At hindi man natin ma-determine kung ano yung kanyang kasalanan, ngunit ang kanyang kalagayan ang nagsasabi at naghayag na siya nga ay may kasalanan. Dahil nga po sa katotohanan na ang kasalanan ay namumunga ng karamdaman. Ganon po yun. At ito na nga po yung tutunin ng Elohim na kung saan kung hindi makaka-afford yung may sakit tungkol sa unang binigay na tutunin doon sa bungad nito na chapter na to, 3 tupa. Pag hindi nakaka-afford, 1 tupa na lang, tapos 2 bato-bato na ibon na kalapate, tapos yung handog na butil. Ganun po yung tuntunin. So hindi po masasabi na ang dati ay ang makakapagpalinis lang ng kanilang kasalanan ay ang mga may kaya. Dahil po mayroon pong tuntunin para sa walang kaya. Ganun po yun. Kaya hindi po unfair ang batas. Patas po. Ganun po yun. Kaya tuloy po tayo. Okay. Sa verse 33, sinabi ni Abba Yahweh kina Moses at Aaron, pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo. Kailangang ipagbigay alam agad ito sa pari. Ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magkasiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Pagkatapos, papasok na siya upang magsiyasat. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya
at 7 araw niyang ipasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa ika-7 araw, at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan, sa tambakan ng dumi. Ipabakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming nakukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pare. Kung ang amag ay kumalat, ipapahayag na niyang marumi ang bahay na ito. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bahay sa tapunan ng basura. Ang sinumang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay tuturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaba ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pare na hindi naman kumakalat ang amag, pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipapahayag niyang ito'y malinis na. Upang lubos itong luminis, kukuha ang pare ng 2 ibon, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisuko. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na galing sa bukal. Ang kapirasong sidar, ang pulang lana, ang hisuko at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wiwisikan niya ng 7 beses ang bahay. Sa gayon, magiging malinis na ito. Pagkakawala naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon, matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang kitong at pangangati, sa amag sa damit o sa bahay, at sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Ito ang mga tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. So dito natin po nakikita na hindi lang pala sa masasabing sa balat ng tao o sa kasuotan ng tao itong parang may kitong, kundi pati pala itong bahay na may mga masasabi nating parang may kitong tawag sa bahay. Agup-up. Oo, yung amag. So, gaya ng noon, yung kanilang mga tahanan, masasabi nating gawa sa mga bato. So, kapag may bato o sa bahay, sa loob ng bahay, ay may nakikita doon na amag, kukunin daw yung bato na takpan ba sa amag. At yun ang ipalalabas. At kung makitang wala ng amag sa bahay, so 7 days, ay i-consider ulit ng pare na malinis ang bahay. Ngunit kapag kahit nalapas mo na yung bato na may amag, tapos yung bahay mo ay, ang lahat ng mga bato ay inaamag din, so gigibain daw dahil yung bahay na yun ay marumi. So ang lahat daw na makakapasok doon ay consider as marumi, depend sa isang araw. At yun ang gagawing mga seremonyas dito na maghahandog. At kapag na confirm ng isang pare na ang bahay ay malinis na, gagawin nila yung paghahandog na naaayon sa ating mga binasa dito. At ito po ay mga tungkol po ito sa tutunin sa pagdating nila doon sa land of Canaan. Kasi yung mga may bahay na po doon at baka mayroon pong mga yun. Kaya yun po, nag-advance na po ng tuntunin ang Elohim para sa mga Israelita. Tama po. So, hindi man natin alam kung ano ang dahilan ng amag sa bahay o masasabi dahil sa ngayon, mahirap nang i-identify ngayon dahil unang-una hindi tayo kung ano talaga yung lalim ng masasabi nating amag noon na talagang ng Elohim ba na marumi. Pero para sa akin siguro malaking epekto yon sa matatawag natin na medical o sa ating pangkatawan ba na
baka yun ang maging resulta na magkaroon ng sakit ang isang tao. Nga naninirahan doon. Oo, naninirahan. So, talagang ginawa ng Elohim dahil lahat naman ng batas ng Elohim ay para sa kaayusan o para sa ikabubuti ng sangkatauhan ng Elohim. So, ginawa yung batas na yon para sa ikabubuti po ng mga Israelita. So, ngayon, mahirap nang i-identify talaga. Kung sa ngayon, na titingnan po natin yung bukbok sa naamag, ay mahirap po nating i-identify. Dahil po, una, ang mag-identify po nun ay isang pare. Kaya di po natin yan applicable ngayon kasi nga kahit man makikilala mo na yan ay hindi pa rin matatawag nating valid yan dahil kung titingnan po natin yung tuntunin, ibinigay sa mga pare ang desisyon, ang pagsusuri na sila ang magsasagawa. Kaya po, mga bagay na yan hindi po applicable sa atin. Ngayon, una, walang pare. At hindi po pwedeng ikaw po ang tatayo sa katayuan na yan dahil po hindi po nagbabago ang Elohim sa kaniyang pagbibigay ng tuntunin na yan ay para sa mga pare. Kaya hindi pwedeng i-bypass. Amen. So, sinabi dito sa huling verse, ito ang mga tuntunin upang malaman kung isang tao bagay malinis o marumi. So, ito ang obligasyon ng mga pari, ang pagkakilanlan sa mga banal at hindi mga banal. Sa pag-ila sa hugaw o sa pag-ila sa hinlo o sa mga hugaw. So, dito natin yung trabaho ng pari sa sinasabi na natin, hindi lang sa matatawag nating spiritual, kundi pati yung mga physical o sa mga pamumuhay na normal sa mga Israelita ay may participation yung mga pare. Kaya yun na nga kabanalan at po yun, from spiritual to physical issue ay po sa mga pare. Yan po ang kanilang tungkulin. At dito po nagtatapos ang ating chapter 14 ng Leviticus at magandang umaga po sa ating lahat. Shalom Aleichem.